Imposible ito. Nakatayo pa rin siya. At ngayon na may kakayahan pa siyang tawagin ng mga flame spirits. Sa lakas ng aking kapangyarihan, hindi ko pa rin magawa ang ganon. Maniwala ka, dahil hanggang ngayong gabi ka na lang. Dahil katapusan mo na. Ngayon tignan natin kung anong kapangyarihan ito. Ito na ang tamang panahon para ipakita mo sa amin lahat ang iyong lakas. Reka! Ano bang nangyayari? Iyan ang kapangyarihan ni Reka. Anong uring nilalang sila? Hindi ako makapaniwala na ganyang uri ng kapangyarihan ay nasa loob ni Reka. Ayon sa mga nasusulat sa alamat ng mga flame spirits nito ay may iba't ibang kaanyuan. Ang lobo, ang ahas, ang agila at ang makapangyarihang dragon. Ang panghuli ay taglay ni Reka. Subalit, ang mga espiritong ito ay may sariling pag-iisip. Kapag hindi sapat ang kakayahan ni Reka upang kontrolin ang mga flame dragon na ito, maaari niyang ikamatay. Imposible! 8 flame dragons! Hindi ako makapaniwala na yan ang kapangyarihan ni Reka. Bakit sa kanya pa? Bakit sa hangal na yon? Subalit, sa kalagayan ni Reka, hindi pa sapat ang kanyang kakayahan. Manalig ka, Reka, dahil malaki ang posibilidad na tutupukin ka ng sarili mong kapangyarihan. Sayang naman. Pagkatapos na matuklasan ang iyong kapamihirang kapangyarihan, ay hindi pa rin sapat ang iyong kakayahan upang kontrolin sila. Mawawala ka rin pala. Prinsesa! Hindi! Prinsesa! Huwag kang pumunta dyan! Iniuutos ko sa'yo! Tumigil ka! Kahanga-hanga. Sumunod ng flame dragon na yon kay Reka. Ikaw ba ang nagpalaya sa aming baha? Oh, ako nga. Eh ano ngayon? Hindi kami naniniwala na meron ka sapat na kakayahan para pamahalaan sa iyong mundo. Ang mga dragon nangungusap. Ay hindi. Hindi sila nangungusap. Tumatambling sila, Emma. Bakit naman sila mangungusap? Eh nagsasalita na nga sila. Leche! Tama na! Magmula ngayon, susundin nyo ang bawat iutos ko. At kahit ano pang sasabihin ko sa inyo, gagawin nyo. Hindi maaari sapagkat tumakan na lang kami ng kautusan kapag ito ay nagmumula sa nilalang ng nakakatuan sa alamat. Tumigil ka! Ako ang nagpakawala sa inyo kaya dapat sundin nyo ang iutos ko. Tingnan natin kung hanggang saan ang tama mo. Susugod sila. Reka, tumakbo ka na. Hindi ka man lang nakaabot. Hindi. Kailangan kong mailigtas ang aking prinsesa na sinumpa ko yung pagtatanggol sa lahat ng oras. Kaya gagawin ko ang lahat para lamang sumunod kayo sa akin. Matapang sa bata. Kawili-wili ang pinapakita mong kaibigan sa amin. Kaya sa pagkakataong ito, sige, magbibigyan namin ang kahilingan mo. Subalit, pagkatapos ikaw ang tutubuhin namin. Ngayon, sabihin mo ang gusto mong mangyari. Bumalik kayo sa braso ko. Hindi ko siya mapapatawad. Pag nagpatuloy pa siya, maraming inosente ang madadamay. Gusto kong akong tumapos sa kanya. Kaya kailangan nyo nang bumalik sa akin. Para sa akin at para sa amin lahat. Napakahalik na bagay lamang na ang hinihiling mo sa amin. At para lang siyan, ibubuwis mo sa iyong buhay. Sabihin mo nga sa amin, sino bang nilalang ang tinutukoy mo? Ang taong yan, Flame Dragon Obeshi! Kurinai. Hindi.
Ang apoy ni Kurinay, nawala na. Ikaw naman ngayon. Natalo siya ng kapangyarihan ni Reka. Akala mo, tapos na ang laban? Malakas. Ang nilalang na yan ay may kakaibang lakas. Kahit na may taglay ka pang Flame Dragons, mas malakas pa rin ang aking kapangyarihan. Masaya nga, pero kailangan na natin tapusin ang laban na ito dahil masyado na nagtagal. Reka, wakasan na natin ang laban na ito na tumagal na 400 taon. Hindi. Dahil sa kanyang pagkontrol sa mga dragon, maraming enerhiyang nawala sa kanya. Bakit kailangan mangyari ito? Sa sandaling malapit na siyang magwagi. Nagugulat pa nga ako dahil buhay ka pa at ang pinakita mo lakas ay kahanga-hanga. Talagang napakalakas ng iyong mga dragon. Pero hindi mo ba alam na para matalo mo ako, kailangan mong mapakawalan ng lahat ng iyong flame dragon? Pero bago mo magawa yan, kailangan mo munang matutunan kung paano sila kontrolin. Sayang Reka, at huli na ngayon ang lahat. Asar talaga! Nakakaaliw ka talaga. Pero kailangan mo na magwakas. Paalam Reka. Kaawa-awa kang nilalang. Reka, sumusuko ng iyong katawan sa hirap na dinaranas. Pero ang isip mo ay lumalaban pa rin. Master Corey, nandito na kami ayon sa iyong kahilingan. Sino naman ang mga yan? Mga natatanging mandirigma. Sila ang magagaling sa pinakamagaling. Hayaan mong ipakilala ko sila isa-isa sa'yo. Si Raiha, si Naomi, si Bridjo, ang matandang Genjuro. Mas malakas sa'yo ng di hamak Reka. Sa lakas at kapangyarihang espiritual. Master Corey, ipahintulot mong ako na lang ang tumapo sa kanya. Sandali, wag mo siyang patayin. Ang nilalang na yan ay lubos na kawili-wili. Hahayaan ko muna siyang mabuhay. Pero tandaan mo Reka, kailangan mo magsanay. Dagdagan mo ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban. Isama mo na rin ang iyong mga kasama. Palakasin mo sila. Sanayin mo ng gusto para bumilis. Gawin mo rin sila mas makapangyarihan. Dagdagan mo pa ang lakas ng iyong dragon. At pag nangyari yon, magkikita tayong muli. Reka! Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Nag-alala ako ng gusto. Okay lang ako, prinsesa. Sandali lang. Meron lang akong tutuparin. Munti ko na makalimutan. O Beshi, dahil sa'yo nailigtas ko ang aking prinsesa. Maraming salamat. Ngayon handa na ako para makuha nyo. Reka! Reka, sandali! Hindi! Hindi pwedeng mangyari yun. Mawawala sa akin si Reka. Hindi maaari. Parang awan niyo na. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo nang kunin si Reka. Nagawa niya lang yun dahil gusto niya akong iligtas. At kung talagang kailangan, ako na lang ang kunin niyo. Huwag si Reka. Dahil ako ang dahilan ng lahat ng ito. Huwag ka mag-alala. Hindi kita papatayin Reka. Magsasanay ka muna ng mabuti. At darating ang panahon, mapapamahalaan mo rin ang aming kapangyarihan at magagamit mo ng lubos ang iyong kakayahan. Makakalalaan mo lang sana na sa iyong pagsasanay para piliin mong malinis ang iyong puso at kalooban. Makakasalito ang aming kapangyarihan. Mabigat na tungkulin Reka. Pero nagawa mong mailigtas si Ana at mapaatras ang puwersa ni Corey. Sa ngayon, yun muna ang mahalaga. Nagawa ko lamang ang lahat ng ito dahil tinulungan ako ng mga kaibigan ko. Tayo na, umalis na tayo. Ate Ira! Lola, anong ginagawa mo dyan? Akala ko ba tumakas ka na? Saktan ka ba? Ha? Si Mr. Suko, buhay pa ba siya, Lola? Hinimatay lang yan. Ang galing mo, Lola. Ikaw bang nagligtas sa kanya? Hindi lang ako. Tinulungan ako ni Kuya Lorca na buhatin siya. Si Lorcan pala. Bakit niya naman ginawa yun? Nakakapagtaka. Sabi ko na nga ba, hindi siya likas na masama. Sayang naman. Nasunog ang palasyo ni Mr. Mori. Ha? Kuray? Teka nga, Kuray. Ano nangyari at pinatawag mo yung 4 na nasa likod mo? Ikaw, Lorcan. Anong ginagawa mo dito? Kuray, nandito ako para makausap ka. Dahil may gusto akong sabihin sa'yo. Kuray, kasi gusto ko na sanang kumala sa grupo nyo. Dahil sa masasamang ginagawa nyo ni Mr. Mori. Di na matanggap ng isip ko ang nakikita ko. Hindi na ako makatiis. Ikaw
Ikaw nang bahala kung anong gusto mong gawin sa akin. Pero ngayon, kakalas na ako. Master, gusto mo bang gamitin ko ang aking flauta para tapusin siya? Tama na, Naomi. Bata lang yan. Tama si Raya. At kailan ka pa natutong pumatol sa bata? Ipaliwanag mo nga sa akin. Kaya pa rin siyang burahin ng aking flauta sa mundong ito. Tama na. Pabayaan nyo na siya. Kung nais niyang kumala sa ating grupo, ipinapayagan ko na siya. Bahala siya. Gusto mong ikaw ang tumapos sa kanya, hindi ba? Hindi. Si Lorcan ay katulad ni Reka. Di pa niya nauunawa ng kanyang tunay na kapangyarihan. Pagdating ng takdang panahon, magiging karapat dapat ay siyang kalaban. Love is changing every time. I, the sheep that